Requested ng ilan sa inyo ang topic na ito. May kaugnayan po ito sa isang batas dito sa Canada na nagkabisa noong December 15 of 2025. This is about citizenship. Na kayo, kahit kayo ay pinanganak outside Canada, kung ang parent mo ay born in Canada, you could be a Canadian citizen. At saka kahit na ang parent mo din na Canadian na pinanganak sa abroad, ikaw na pinanganak din sa ibang bansa ay pwede rin Canadian citizen. Yun, so yun po ang ating pag-uusapan guys at ating alamin ang sinasaad ng batas na ito. Hello everyone, si Ate Menchi po ito and welcome back sa ating isa na namang edisyon ng paghahatid kaalaman sa inyo mula rito sa Canada. Kung kayo po ay interesado sa ganitong paksa, please subscribe to my channel at kung kayo ay subscriber na, maraming salamat po. You can also support me by being a channel member. I-click lang po ang join button below and follow kung ano sinasabi ng YouTube and be a member of this channel. Gusto kong pasalamatan ng ating mga current na channel members. Thank you kay Lear V. Grace Tabian, kay Nanette Lapira, kay Joy Gabriel Channel, Blissful Balance 1, kay Jepons JFY Darter, kay Ariandal Malinaw, Marlo Quasay, Corazon Pinene, Marciano at Nimpa. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. And now, let's go to our topic na guys. Yun po yung dating Bill C-3. Naging batas na, kaya ito is an act to amend the Citizenship Act. And close parenthesis is 2025 kasi na-aprobahan po ito by the end of 2025. Ito po isang ganap ng batas at tumutukoy ito, nag-aamyenda sa isang lumang batas na nagbibigay protection po sa mga lost Canadians. Kasi noon naging malaking usapin po yun yung mga lost Canadians kasi ang parents nila ay Canadian pero hindi sila nakaklaim ng Canadian citizenship because of an outdated law. 1947 pa pala ginawa yung batas na yun. And then nadagdagan pa ng ilang mga batas na hindi pa rin po napapanahon. At ito na yung pinakang napapanahon sa kasalukuyang panahon. At meron nga tayong ilang mga viewers na nagtatanong din, ano po ba talaga yung detalyes ng bill na ito o ng batas na ito. Okay, so yun po ang ating pag-uusapan. Base na rin po sa mga pinalabas na impormasyon ng Canada. So ang ating sources po ay lahat ang mga website din ng canada.ca. Okay? Ang turning point guys ng usapin na ito ay nangyari noong December 19 of 2023 nang ang Ontario Superior Court ay nagpalabas po ng isang ruling na unconstitutional yung lumang batas na yun na kapag ipinanganak sa abroad outside Canada ay hindi citizen. So dahil dyan nagkaroon ng awakening ang federal government ng Canada ay hindi po tumutol sa ruling na yon. Sa halip ay nag-introduce sila nito na nga po na Bill C-3. And then mabilis din 2023 lang po yun, di ba? So ginawa nila 2024 and 2025 approve ang batas. Ayun. So yung ating mga viewers na nagtatanong, ang sabi nila, ano nga ba talaga po ang totoo? Yun. Kung ang parent po namin ay hindi rin pinanganak sa Canada, pero Canadian, kami ba ay may karapatan din na maging Canadian? Okay. So, naiksi lang po yung magiging paliwanag natin base rin lang sa mga sinasabi ng website ng Canada. Ang layunin ng batas na ito ay to extend citizenship by descent beyond the first generation in a way that is more inclusive and protects the values of Canadian citizenship. Yun, more inclusive. Kung kabilang ka, dapat mapabilang ka. Yun ang ibig sabihin noon. Sino-sino po ba ang masasakop ng batas na ito? Ang sabi nga doon sa website ay, kung kayo raw po ay sakop nito, you can now apply to get your proof of Canadian citizenship right away. Atin na lang pong i-summarize. Dalawang classification po ng parent. At ang sabi doon is parent, hindi po sinabing parents with S. So kahit isa lang na parent mo, ang Canadian, you are qualified to be Canadian. So dalawang classification, sabi ko, one is parent born in Canada. At saka yung parent born outside Canada but also a Canadian citizen. So dalawang klase po Ngayon, lumilitaw guys na automatic ang Canadian citizenship mo kung ang parent mo ay born in Canada, pinanganak sa loob ng Canada. May proof na siya dito pinanganak. Automatic ka
na ipinanganak sa abroad, sa Pilipinas, sa ibang bansa man, kasi from Canada siguro pumunta na yung parent mo sa ibang bansa at doon nanirahan, doon nagtrabaho, pero ang isa sa parent mo ay Canadian, then you can get a Canadian citizenship. You can claim it. Ano ho? Yun ay kung ang parent mo ay pinanganak sa loob ng Canada. Those born outside Canada to a Canadian parent before December 15, 2025, and those adopted before December 15, 2025 ay pwede ring mag-claim ng Canadian citizenship. And sabi nga, moving forward, that means even after December 15, 2025, ganun pa rin ang rule na kung ikaw, ang parent mo ay pinanganak sa Canada at kahit saan ipinanganak ang kanyang anak, ay Canadian citizen pa rin siya. Number 2 nga po ay yung people born or adopted on or before December 15, 2025 to a Canadian parent born or adopted abroad. Meron pong isang requirement na kakaiba. Ano ho, hindi po automatic. Kung ang parent mo na Canadian citizen ay hindi ipinanganak sa Canada, ikaw na anak niya ay Canadian citizen din, pero may requirement po para sa iyong parent. Kailangan ang parent mo ay nagstay or nag-spend ng 3 years, tumira sa Canada ng 3 years bago ka ipinanganak. Yun po. May extra requirement kung ang parent mo ay hindi born inside Canada. Yun ho lang yung kaibahan. So, maaaring yung ilang nagtatanong sa atin ay nasa ganitong sitwasyon. Ano ho? So, check if your parents lived in Canada for 3 years bago kayo ipinanganak. Yun ho ang requirement. Kasi ang sabi doon, people born or adopted abroad on or after December 15, 2025 to a Canadian parent also born or adopted abroad must demonstrate that their Canadian parent has spent or lived for 3 years in Canada when applying for the proof of your Canadian citizenship. Pati na po yung mga adopted. Magkaiba pala yung applying for proof of Canadian citizenship at saka yung Canadian citizenship for an adopted child. Dalawang magkaibang klase po sila. Meron pang paliwanag ho, people born before December 15, 2025 who automatically became Canadian citizen under the new law and were not previously granted citizenship now want to give up or renounce the Canadian citizenship can apply through a simplified renunciation process. O kung hindi kayo automatic ho nga na ang parent nyo ay Canadian, ang parent nyo ay pinanganak sa Canada, automatic kayo na Canadian citizen. Pero kung ayaw ninyo maging Canadian citizen, pwede nyong i-renounce ang inyong Canadian citizenship. Itong batas na ito guys ay pwede mong masundan yung henerasyon ng Canadian citizenship. Yung ipinanganak sa Canada, tapos nanganak siya outside Canada, and then yung ipinanganak na yun outside Canada ay nanganak na uli at outside Canada pa rin, then dalawang henerasyon na yun, 1, 2. Ikatlong henerasyon na po yun, yung apo na nung born in Canada. At siya ay mayroong additional requirement. Kung ang parent niya hindi pinanganak sa Canada, ang additional requirement for him or her to be a Canadian citizen, kailangan ay maipakita niya na ang parent niya ay tumira sa Canada for 3 years. Yun ho. So, baka sabihin nyo, ay paano ate kung wala siyang 3 years of Canadian residency? Then, hindi nyo po makiklaim ang inyong Canadian citizenship kung kulang sa requirement. Yun ho, no? Para bang pinatibay, kailangang patibayin, ang paliwanag dito guys ay kailangang patibayin ng parents mo yung connection niya sa Canada. Hindi nga siya pinanganak sa Canada pero tumira siya at least 3 taon bago kayo niya ipinanganak outside. Yun ho. Kung sakali naman na outside tapos umuwi sa Canada at dito ka ipinanganak, of course, automatic ka na uli na Canadian because lahat po ng pinanganak sa loob ng Canada, kahit na ang parent ay Canadian or not, ang bata po ay Canadian. Para mag-apply po para sa inyong citizenship certificate for adults and minors, nandito po yung link na pwede po ninyong applyan. How are you applying? Will it be online or paper? Mabilis po ay ang online. Palagi na pong mas mabilis ang online guys.
And ayan po yung mga instructions, kung ano yung mga fill upan ninyo at mga supporting documents at ang inyong mga babayaran. Create an account, ayan po yun. Wala na po ngayong citizenship card. Wala na po yun. Binibigyan na lang po nila ng isang malaking papel na ganyan na citizenship certificate na may seal ng Canada. Yun. And then, mag-a-apply kayo ng inyong passport kung kayo meron ng citizenship certificate. Okay guys, so kung kayo ay kasama sa mga nabigyan po ng karapatan under the new law na ito, then apply now for Canadian citizenship certificate. So, ang magiging technique para dito guys, parang anak ninyo ay maging Canadian kahit na kayo ay matagal nang nasa abroad. Kung manganganak kayo, uuwi muna kayo sa Canada. O, diba? Kasi automatic pag pinanganak sa Canada, lalo na't ang parent ay Canadian, of course, Canadian. Hindi na kailangan mag-present ng 3 years of residency. So, yun ang kabuuan ng ating topic, guys, ngayon. And congratulations po sa mga nabigyan ng karapatan under this law. Kung nagustuhan niyo po ang ating topic, please subscribe to my channel. At salamat sa inyo ng mga dati ng subscribers ng ating channel. Kung kayo po ay interesado rin na supportahan ako by being a channel member, just click po the join button below. Gusto kong pasalamatan ng ating mga current na channel members. Thank you kay Lear V. Grace Tabian, kay Nanette Lapira, kay Joy Gabriel Channel, Blissful Balance 1, kay Jepons JFY Darter, kay Ariandal Malinaw, Marlo Quasay, Corazon Binene, Marciano at Nimpa. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Thank you sa Ate Manchi from Toronto. Until next time po, maraming salamat sa inyong panonood. Bye!